Ako, tila wasak na po ang tinatawag na super majority diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos ho na magpahayag ngayon at maglabas ng paninindigan ang NUP o itong National Unity Party. Alam niyo ho, itong NUP ay pangalawa ho ito sa pinakamalaking partido o partidong politikal sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay naglabas na po sila ng suporta at hindi ho sila susuporta o pipirma dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At iginit po ng NUP na ang impeachment ay hindi po dapat na gawing sandatang pampolitika, kundi isang seryosong mekanismo ng konstitusyon upang papanagutin ang mga opisyal ng gobyerno kung may sapat at matibay na ebidensya. Kasi ayon po sa NUP at base po sa kanilang statement na pirmado ho, ng Secretary General na si Ginoong Reginald Velasco, wala raw ho sila nakikita na bagong ebidensya. Kumbaga sa mga kababayan, inulit lang ho ito, rehash ay yung impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara Duterte noong 19 Congress ay ganun din ho. Yun din ho ang nilalaman, di po ba? Kasi ang sabi ho ng mga naghahain po, di ba, yung mga complainant ay hindi raw po kasi natuloy kung kaya't ngayon ay muling inihain nila. So, 4 po na impeachment complaints ang inihain po dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at na kung saan yung pinakahuli. Ito ho ay inendorso ni Congressman Paulo Ortega ng La Union, isa po sa mga leader ng Lakas CMD at gayon din po itong si Congressman Benny Abante ng lungsod na Maynila na base po sa nakaraang eleksyon noong 2025 ay hindi po ito nanalo sa kanyang distrito pero siya po ay nanalo sa COMELEC. Opo. At na-DQ raw po yung kanyang kalaban. So, ibig sabihin, ay talagang hindi po sumusuporta mismo yung kanyang mga kababayan dyan po sa Maynila. Pero dito ho, sabi ho ng NUP, na sa ngayon, wala, hindi ho sila papanig sa anumang pagsusulong na impeachment at pipirma. Kasi wala raw sila nakikita ng mga na mga bagong ebidensya para madiin po itoong si VP Sara Duterte at tuluyang ma-impeach diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Maliban na lang ho, kung talagang meron ho na may mga bagong ebidensya na mailalatag po dito ho mula po sa mga complainant, yun, baka mag-isip po sila. Pero dito ho ay alam niyo ho, dito matatawag itong umi-epekto na ho yung bandwagon effect. Alam niyo naman sa politika, mga kababayan, talagang, di ba, kapag yung mga politiko dito po sa atin, mukhang nakakaamoy na po sa 2028 national elections kung sino ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi sa ngayon ho, mga kababayan, ay base po sa mga survey, ay talagang nangunguna pa rin ho. Ito hong si VP Sara Duterte at siya po ang talagang pinakapaborito at kung ngayon na ang eleksyon, panalo siya. Pero pag tiningnan mo, yung mga sumusunod sa kanya na mga posibleng tatakbo na Pangulo sa 2028, ay napakalayo ho ang agwat. Milya-milya ho mga kababayan, kaya talagang, kumbaga sa mahihirapan pong humabol Parang sa basketball, tambak na, todong tambak na, kahit na ilang 3 points kami ng kalaban, wala ho, hindi makakahabol. So ngayon, alam niyo naman ho, yung mga politiko sa atin, mga kababayan ay nag-iisip ho ito para masiguro yung kanilang kapalaran, magiging maganda ang kanilang kapalaran sa politika matapos po itong Marcos Jr. administration sa 2028. So marahil ay isa po ito sa ikinonsidera, bagamat sa totoo lang ho, tinignan ko, hindi naman ako abogado, pero sinipat ko yung mga aligasyon, at dito sa mga impeachment complaint, at di ba, may mga pahayag yung mga endorser ng mga kongresista. Inulit lang ho replay lang ho, mga kababayan, yung mga aligasyon noong 19 Congress, di ba, yung nakarang impeachment, kung saan
ay idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. At di ba, pinagigilan ho nila yung sa confidential funds, kung ano, Mary Grace Payatos, maliwanag, nabanggit ho yun at nagbigay na ho ng certification dyan yung Commission on Audit o COA, na kung saan ay maayos po yung paggasta ng pera o ang nasabing pondo, kaya lang ay doon, di ba, talagang idiniin po sa Quadcom, Tricom na yan, yung pala kaya pala gigil na gigil noon at aktibo ho yung mga ilang mga kongresista, kung totoo pala, no, itong sinasabi ng mga aligasyon ng pamimigay ng mali-maletang pera, di umano, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung mga umaten sa, sa Quadcom at Tricom, ito na. Kaya pala sila, gigil na gigil noon, nasususian di umano, no, dito po sa pera. Pero ngayon ho, wala na ho. Iba na po at nagbago na po ang ihip ng hangin. At ito, ang masasabi ko ho mga kababayan, yung bandwagon effect in politics. Alam nyo ho, at ito po ay isang phenomenon na kung saan yung mga nakararaming tao ay susuporta sa isang kandidato at siyempre, ang pinakalayunin ho rito naku, mukhang marami na sumusuporta kay BP Sara. At mukhang malamang siya na ang magiging pangulo ng bansa at siyempre ilan ho sa mga basihan ho dyan yung survey, di po ba? Talagang tapos yung mabigat ho na social media support tapos endorsement mula po sa iba't ibang mga malalaking pangalan at siyempre, nako, alam niyo naman kung sino yung mga sumusuporta ho, pati religious group o kung ano man, nako, alam niyo naman ho kung sino sumusuporta dito po kay VP Sara Duterte at marahil isa po ito sa ikinokonsidera ngayon ng national unity. At ito ilalabas lang natin sa ating dito sa ating TV screen ito hong inilabas na press statement ng National Unity Party. Ito February 25, 2026 at yun ho, permado po yan ni Reginald Velasco. Ito po yung Secretary General. Ayan, mababasa nyo ho yan at habang tayo po nag-broadcast at ating tinatalakay, ito pong issue. At ang kanilang panawagan ho, ito, maganda ho ito Alam nyo naman ho, basta't sa ikabubuti ho ng taong bayan, kahit itong mga politikong ito, isasang-ayunan natin, lalo na ho itong mga miyembro po ng NUP, ang sabi po nila ay dapat na paglaanan ng Kongreso ng atensyon at oras yung mga agarang suliranin, yung mga talagang pinaka-importante na dapat ho na bigyan po nila ng atensyon at pansin along ito, yung kabuhayan po ng mga Pilipino. Paano ho ba nila mapapagaan ang buhay ng mga Pilipino? Paano nila maiibsan yung gutom ng mga Pilipino? Dapat ho, tama ho yan. Yan po ang unahin ng mga kongresista natin sa halip na yung mga impeachment na yan. Alam nyo, kaya nga ho yung Iglesia ni Cristo sila po ay tutol sa impeachment na hindi lang ho kay BP Sara, maging kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat po basta impeachment, kay sa presidente man o sa vice presidente. Bakit ho? Kasi totoo naman ng impeachment, ito po ang ugat ng pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino, di po ba? At siyempre, kapag ganyan may kaguluhan at hindi po nagkakaisa ang mga Pilipino, tuhog-tuhog na po yung epekto sa problema. Ano ho ito? Siyempre, kapag hindi po matatag at hindi po nagkakaisa ang mga Pilipino, siyempre yung politika, naku, gugulo sa atin, di ba? Yung politika at yung mga investor, naku, kakaban. Magulo sa Pilipinas, hindi nagkakaisa yung mga Pilipino at nag-aaway-away ang mga politiko. So, yan po ang epekto ng sinasabi ho natin ng impeachment. Kaya talagang yung INC, ayaw po nila. Ang gusto nila ay magkasunduan lahat na tama po naman na dapat ho nagkakaisang lahat po ng mga politiko at sa ikabubuti po para po sa interes ng taong bayan. So, yan po. At sabi po ng NUP, ay tiwala, ipinahayag din nila yung tiwala na ang pagdinig ng House Committee on Justice ay isasagawa ng responsable
maingat at alinsunod sa konstitusyon, hindi alinsunod sa dikta ng sino mang partido. Kasi binabanggit nga ho ni Congressman Toby Chanco ng Nabotas nang i-endorse ho ni Congressman Paulo Ortega ng La Union at Congressman Benny Abante, ito pong ika-4 na impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Sabi ni Congressman Toby, nako, ano yan, may basbas yan ni dating Speaker Martin Romualdez. Mukhang baka siya pa nag-utos At para makahuling hirit at mapatalsik sa pwesto, ito pong si BP Sara Duterte. So, yun ho mga kababayan, at ang pag-aanunsyo kasi, alam niyo naman ho, ito hong kagandahan ng kapasyahan ni BP Sara Duterte na maaga niya hong sinabi na siya po ay kakandidato sa 2028 presidential elections kasi ay makikita niya na ho kung sino ho yung mga sino yung kanyang mga kalaban at sino yung kanyang mga pwedeng kakampi. O, di ba? O, ngayon, so, siguro nakaramdam po yung kabuuan ng NUP. Alam nyo, nasa mahigit sa 40 ang miyembro po ng NUP diyan po sa Congress, sa House of Representatives. Yung 40 na yan, mga kababayan, pwedeng magdoble at magtriple. Siyempre, may mga kaibigan yan. Di ba? Tapos, bukod dyan, yung mga Mindanao Block. Yung bloke rin sa Visayas, kung ano namang bloke. Talagang ganyan, no? Kaya yun nga, sinasabi ko, yung bandwagon effect, na kung saan ay baka sa huli, ang maiwan na lang ho rito, mismong si Romualdez na lang. At yung kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. So, yun ho. At dapat ho talagang lahat to maging maingat ho, mga kababayan, kasi alam nyo ho, ano to uulitin lang ho, i-replay lang ho, yung, di ba, alam nyo naman yung nangyari noong 2025, di ba, yung nakaraan. Di ba, nagsulong silang na impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Humagupit sa kanila, ang dami pong natalo. Yung mga pumirma po sa impeachment, olats, marami ho. Di ba, at talagang iba, lumusot lang sa butas ng karayon, di ba, katulad sa Maynila. Sila Joel Chua, talagang napakanipis. Ito nga si Abante. Talo nga ho ito Kaya lang parang nabutasan lang po yung kalaban. No? Talo siya sa boto pero nanalo siya sa COMELEC dahil DQ ho. Disqualified daw yung kanyang kalaban. So yun ho mga kababayan. At talagang alam nyo ho, dito po ngayon ay marami na ho ang alam nyo mga sabihin natin magugulang po yung mga politiko sa atin. Kaya alam ho nila na advance po mag-isip yan. Pero sa totoong usapan ho mga kababayan, na kung saan talagang ito hong impeachment, ako sa akin pananaw ho, opinion, at bilang isang komentarista, talagang ito po'y makasasama sa taong bayan, sa ating bansa. Imbes na lahat po nakafocus, alam nyo, pinakamaganda, yung mga kongresista, pagtuunan nyo ng pansin yung pagpapatibay dito po sa panukalang anti-dynasty bill, na sana po ay maging batas na ho yan, at matigil na po yung dynastiya sa iba't ibang mga probinsya kung saan ay iisa lang ho, ilang pamilya lang ang umahawak sa mga mahalagang posisyon sa gobyerno. Di po ba? Yan po. Pagbutihin nyo ho yan, yung mga anti-dynasty bill na yan para maging law, para maging batas. Sigurado matutuwa ho sa inyo ang taong bayan. At tanggalin niya, wala na ho yan. Itapon nyo na yung mga issue ng politika na yan. Impeachment na ho yan, mga kababayan. Iba talagang naghahanap lang ng kung ano-anong issue para iba to ho Kasi meron lang silang personal na galit sa mga Duterte. Dapat to, kung ikaw ay opisyal, mangibabaw sa iyo, yung iyong katapatan sa taong bayan, yung iyong malasakit, dapat to ganon. Di po ba? Kayo ho mga kababayan, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano ho masasabi nyo rito? Ito hong NUP. Pangalawa ho ito sa pinakamalaking partidong politikal dito po sa ating bansa, particular dyan po sa House of Representatives, yung National Unity Party. So nagpahayag na po sila na hindi po sila pabor sa impeachment laban po kay BP Sara Duterte.
mukhang yung bandwagon effect ho nito, baka may magsunuran ho dyan, mga iba independent, o iba naman may mga mula po sa mga maliliit na partido, at mismong yung lakas, CMD, na ruling party ho ngayon, ay baka magkalasan ho, yun ho. At ako, ang masasabi ko ho rito sa naging statement ng NUP, ang aking pananaw ho ito, tila wasak na po, basag na yung tinatawag na super majority ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sige, magbigay